So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam naman po natin, no, at kumalat na po sa buong Pilipinas na si Bakna, tinanggal na nga itong si napakahusay at napakagaling na Chis Escudero bilang Senate President. So, ang pinakamalaking question kasi dito, na hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot, no? Ano yung rason? Ano yung rason kung bakit siya tinanggal? So ngayon, ang nalaman po natin ngayon, ang pinakarason pala kung bakit siya natanggal dahil po sa 4 na senador. So yung sa 5 may 4, no, si Risa, si Mig Zubiri, si Ping Lacson at saka si Loren Legarda. Okay. Silang 4 po talaga yung rason or nagpasimula nga po ng kudeta sa loob nga po ng Senado laban nga po kay Chis. Oh. So tingnan natin to So ngayon malinaw na po talaga ngayon, no, na si Tito Sotto na po yung Senate President po ngayon. At ang malupit dito mga ka-Streetwise, no, mas lalo pong nabubuksan po yung pag-asa natin na mukhang mag-iiba po yung flow regarding nga po dito sa impeachment trial ni Sara. Alam naman po natin mga kababayan ito, no, alam naman po natin kung hindi po si Chis Escudero yung Senate President, matutuloy po yung impeachment trial. No? Kahit na merong decision yung Supreme Court. Nakita natin to so ngayon, kilala nyo na ba kung sinong kinsing bumoto? Kilala nyo na ba? So, pakita muna natin dito. Sabi dito, Soto secures 15 signatures in bid to unseat Escudero as Senate President. So, sabi dito, okay, Senate Minority Leader Vicente Soto III confirmed Monday, so kanina nga to, that he gathered 15 signatures from fellow senators backing his bid to become Senate President, a move that would oust current chamber leader Francis Escudero. Diba? I was told that I have 15 signatures, Soto told reporters, diba? Nahiya na talaga, no? Sobrang kahiyan na po talaga ng Senado, dahil na-implicate talaga si Chis Escudero, At ayan po yung pinaka-bullshit nga dito mga kababayan. Implicated na nga po itong hindi ko na napakita. Implicated na nga po itong si Chis, no? Hindi pa rin po tinatanong sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Kayo ba ako hindi ko po sinasarado yung posibilidad na talagang merong mga congressman nasangkot dito. Pero napaka-bullshit mga kababayan para sabihin po dyan sa Blue Ribbon Committee na walang senador na sangkot. Parang magtanga-tangahan naman tayo dito, no? O sabi dito, Soto who previously served as Senate President from 2018 to 2022. Tagal pala, no? Panon pala ni Digong. Siya yung Senate President. Did not immediately disclose which senators signed the resolution but said the support was broad and crossed party lines, no? So, Escudero, bla-bla, so okay na yan. So, ito ngayon yung lumalabas ngayon. Ayaw ko lang kung totoo to, Pero ito ngayon yung lumabas na mga bumoto po kay Tito Sotto. At syempre ako, nagulat po ako dito, So, unang-una dito, syempre si Bam Aquino, si Pia Cayetano? Talaga? Pia Cayetano, bumoto kay Tito Sotto? Parang, parang, si Marcoleta parang, flavor of the week. Flavor of the week na napanis ka agad, no? O, di ba? Pia Cayetano, JB Ejercito, Win Gatchalian, Rizon Tiberos, Ping Lacson, Dito Lapid, Loren Legarda, Kiko Pangilinan. Medyo hindi na ako nagtaka sa iba Rapi Tulfo, Edwin Tulfo. Nagtaka lang po talaga ako kay Mark Villar, Camille Villar, at saka kay Pia Cayetano. Pero by the way, mga kababayan, ganyan po talaga katrapo itong mga Villar. Ako po, naniniwala po ako, no, na pumirma itong mga Villar, huli na. Naniniwala po ako dito. Kung meron man trapo na politiko, nasa top 10 po ang mga Villar. Itong mga Villar, mga babayan, no, nung nalaman na nilang mananalo na nga itong si Tito Sotto sa botohan, bumoto na rin po sila. Ganun yun Ganun yan Hindi ko alam kung anong settlement nila dyan, pero tama rin flavor of Takeru. Kayo ba naniniwala ba kayo dito? No, na itong mga Villar, malamang bumoto lang talaga ito, tapos na. Yung sila na yung pinakahuling bumoto. Kasi alam na nila panalo
Kasi bumoto man o hindi, itong mga Villar, so 15 yan eh. Kung bumoto man sila kung hindi man sila boboto, 13. So majority pa rin. Si Tito Sotto pa rin po yung Senate President. Kahit na hindi bumoto yung dalawang Villar. Trapo nga kasi mga kababayan, alam po ng mga Villar no na magiging fair po talaga itong investigasyon na gagawin nga po ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. No, at syempre poprotektahan nila yung mga sarili nila, especially nga po si Mark Villar nga po, dating DPW Secretary ni Digong. Balimbing nga no? So ngayon, ang pinaka-topic ngayon natin, natawa ko dito Sabi ni Bato, ang korupsyon sa Ghost Flood Control Projects ay nasa House of Representatives. Ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, pero ang Senate President ang pinalitan. Bobo ka talaga no? Bobo talaga to si Bato no? Tingnan nyo sabi ni Bato. Post ni Bato to Bato de la Rosa verified yan verified na Facebook page ni Bato de la Rosa yan. Ang korupsyon sa Ghost Flood Control Projects ay nasa House of Representatives. Ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Bobo talaga si Bato. No? Una mga kababayan, wala pa pong resulta yung Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Wala pa. Wala pang resulta. Hindi porkit nagsalita na si Diskaya, totoo na yun. Bobo ka talaga, Bato. Buha ka ng ina ka. Yung mga ganyang klase yung mga statement, mga kababayan, puta, matalino pa ako dito seriously, agree ba kayo dito? Matalino pa ako kay Bato? Ito naman, sino nyo ano ba sabi dito? Kalimutan ko sabi dito. Ang korupsyon sa Ghost Flood Control Projects ay nasa House of Representatives ayon sa investigasyon. Ayon daw sa investigasyon. Magkaiba yun ayon sa investigasyon o ayon doon sa statement ni Diskaya. Hindi porket na yun ang statement ni Diskaya, ayun na po yung resulta ng investigasyon. Ako don't get merong no? Hindi po natin sinasarado na may mga congressman pong sangkot dito sa mga flood control project. Totoo, meron talaga, naniniwala po talaga ako. At kahit si Martin Romualdez, naniniwala din po ako na hindi po siya 100% na inosente dito. Pero sinasabi natin dito mga ka-streetwise, kung maniniwala man tayo sa mga statement na to, maniniwala ba tayo kay Diskaya? Maniniwala ba tayo sa mga Diskaya? Magnanakaw yung mga yan? So ang kailangan natin dito, much more evidence. Kung may malakas na ebidensya, like CCTV, paper trail, bank transfer, o di ba document, ayun, medyo mahirap ng baliwalain yun. Pero pag sinabi lang po ni Diskaya, hindi na po ito, kita nyo hindi na po ito yung resulta ng investigasyon. Statement pa lang po ng mga Diskaya yun. Bubo talaga Batong, baka ng ina ka, no? Nakapanggigil ka. Isa pa yan, no? Sinabi ko na nga kanina yan yung statement ng mga Diskaya, ang pinapalabas nila dito, biktima sila. Sabi ni Diskaya, wala po kami nagawa kundi sumunod dahil tatanggalan kami ng prangkisa. Hindi kami makakasali sa mga bidding. Kailangan namin sumunod kasi may mga trabahador kami pinapasweldo. Puta hero. Puta hero pala to. Dapat lang, no? So ngayon, itong malupit, mga kababayan. So ngayon, at least settle na tayo, settle na tayo na si Tito Sen na nga po yung Senate President, no? So ngayon, binalikan po natin dito yung mga statement nga po ni Tito Sen regarding nga po sa impeachment ni Sara. Kasi mukhang may chance nga po mabuksan po ito ulit. Kasi the first place, sabi niya dito, no, Senator Sara Duterte impeachment court to proceed despite Supreme Court order. Ito lumabas na po ito, nabalita to last month. So, nung nag-decide na nga po yung Supreme Court na unconstitutional nga daw po yung impeachment trial ni Sara Duterte, si Tito Sotto po yung unang-unang kumontra. Sabi nga ni Tito Sotto,
pwede tayo mag-proceed kahit na mayroong Supreme Court order kasi hindi naman po nasasakop ng Supreme Court yung impeachment court. Sabi ni Tito Soto yan, kaya malamang nga kung si Tito Soto yung Senate President nung nakaraan, kahit na mayroong Supreme Court decision, tuloy po yung impeachment Kasi sabi nga po ni Tito Soto dito sa statement na to, korte na po yung impeachment court. Korte na po yan. Bakit kami sasaklawan ng isa pang korte? Oh. So good news to, no? Well, sana matuloy nga ito. Pero sabi dito, no, Senators on Friday said the impeachment court against Vice President Sara Duterte would still proceed even after Supreme Court decision declaring the fourth impeachment complaint against her as unconstitutional. Di ba? Vicente Soto shared the same thing, saying that he was told by legal luminary that the Senate impeachment court could disregard the Supreme Court decision. Oh, ito yung paniniwala po ni Tito Soto noon. Noon na kahit nga raw po na meron na pong decision yung Supreme Court, pwede nilang i-disregard yun kasi hiwalay silang korte. No? Walang jurisdiction po yung Supreme Court sa impeachment court. Oh, so sabi pa dito, continue natin. However, he also said that the lawyer's advice would be still studied. Being a member of the impeachment court, I would rather hear with the House of Representatives has to say. O nga naman, yung bola naman po talaga kasi nasa House. No, sa House po kasi yung magpa-file ng MR tsaka ng petisyon. So, walang magagawa talaga yung Senate dito, no? And actually, no, ito naalala ko to, no? Itong statement nga po ni Tito Soto regarding nga po sa impeachment trial ni Sara. Tapanggan natin to, no? The Supreme Court decision is now pending appeal. It is prudent to wait for the results rather than prematurely archiving, if not dismissing, because I know for a fact, once it is archived, it is dead. So what happens if the Supreme Court reverses itself? Clear and blatant errors are present in the ruling of the Supreme Court. First, they misunderstood the legislative process in assuming that the 19th Congress adjourned sine die in February 5. Grave error. Mali nga yun. Thus, effectively dismissing the first three complaints, paving the way for them to say na ano pala, yung one-year ban binayolate. The archiving of the three complaints were done after the initiation of the fourth complaint. The one-year ban did not set in. Second, the decision practically amended the clear mandate by the Constitution by placing a hierarchy on the modes to initiate an impeachment complaint. Parang wala na yung third option. Third, the Supreme Court. Tingnan nyo mga kababayan, no? Ito papaalala ko lang kung gaano kalupit itong ginawa ni Tito Soto. So, ang ginawa po ni Tito Soto mga kababayan, no? Ang ginawa po ni Tito Soto, tsaka nila Ping Lacson, nung nag-decide na nga po itong Supreme Court na unconstitutional nga itong impeachment trial ni Sara Duterte kasi nga daw po merong one-year ban. So ngayon, ang gusto ngayon ng mga bobong mga senador, no, na mga DDS, yung Duterte Black, i-dismiss na yung impeachment complaint. Dismiss na talaga. I-dismiss na. So anong ginawa ni Tito Soto? Teka lang, di pa pwede yan. So sabi ni Tito Soto, paano kapag sinabi ng Supreme Court na mali sila sa decision nila? Ano gagawin natin? Di nagmukha tayong tanga. Yung dinismiss natin, bubuhayin natin ulit. Pwede ba yun? O, di ba? Ay, yung yung nga pala, Mama Mary Day nga ba ngayon? September 8? Tingnan nyo, di ba? Kung wala po si Tito Soto nung nakaraan, tsaka si Ping Lacson, wala po nilamon na po talaga ng boss si Rizal Ontiveros. Merong point talaga si Tito Soto doon. Bakit nyo i-dismiss itong mga putang inang mga Duterte Black na to? Bakit nyo i-dismiss yung impeachment trial ni Sara Duterte na meron pang review yung decision ng Supreme Court mismo? Oh. Di ba? Mama Mary Day pala ngayon, no? Oh.
Okay? So, continue natin. Sabi niya pa dito, continue natin. Retroactively apply the new definition to the present case in the violation of the doctrine of operative facts, thus voiding as well the impeachment proceedings of former President Estrada and Chief Justice Corona. They did not interpret the Constitution, Mr. President. They amended the Constitution. So lastly, the Supreme Court now has the chance to rectify these errors in its decision. Ito yung hindi matanggap ng mga bobang mga DDS eh. Na, ano ba si Tito Soto? Hindi naman abogado yan. One ball nga yun, school bukol nga yun. Mas magaling pa ba siya sa mga, mas magaling pa ba si Tito Soto sa mga judge ng Supreme Court? Oo, posibleng ganun. Di ba? Hindi naman kasi pwedeng, Diyos ko naman, excuse me sa kaso po ni Sara Duterte, mga kababayan, hindi mo kailangan dito ng dapat magaling na abogado ka. Ang kailangan mo lang dito common sense. No, mali po yung mga statement po ni Leonen. Especially nga po nung gumamit nga po si Leonen ng quote from ABS-CBN na hindi naman pala totoo. Doon pa lang di mo kailangan maging abogado eh. Tingnan niyo ha. Merong nilagay sa decision si Leonen na basihan niya nga daw po kung bakit unconstitutional nga po yung impeachment trial ni Sara Duterte. Yung ginamit niya doon is yung report daw from ABS-CBN. Tapos bilang nasalita itong ABS-CBN na wala kami ginagawang ganung klaseng report. So mali. Ayun ba, kailangan mo ba maging abogado para maintindihan yon? Hindi na. Kayo mga didas talaga kayo, mga tanga talaga kayo eh, no? Sobrang tatanga nyo. So I was hoping to table the motion so that we can let us afford them this opportunity for the benefit of future impeachment processes and to uphold the clear mandate of the 1987 Constitution. All we needed to do was wait a little. And so I will have to register a yes vote. I know it will be a vote in the minority, but I have always voted in the minority in many issues in the Senate since 1992 up to the present. Always prayed I was wrong. Unfortunately, I was always right. My God, have mercy on your decision. I vote yes. Mr. President. Mainit ang ulo ni Tito Sen, no? ngayon hindi na. Nung nakaraan, palagi mainit ang ulo, ngayon mukhang hindi na, nakangiti na kanina eh. Senate President na siya eh, no? So, ngayon so anong pinakahuling statement nga po ni Tito Soto? So, wala talaga siya magagawa, no? Kasi mukhang kung ipipilit ni Tito Soto talaga na itutuloy yung impeachment trial kahit na meron pang review from the Supreme Court, talagang baka mapolitika lalo. So, ngayon, ito actually fair to, no? Kababalita lang nito kanina eh, September 8, 2025, no? So, sabi ni Tito Soto, no? Soto, hihintayin pa siya ng Supreme Court sa apela sa impeachment versus VP Sara. Oh. So, hintayin na lang. Hindi tayo magagawa. Ganun talaga eh. Pero ang point ko lang dito mga kababayan, no, kung si Tito Soto sana yung naging Senate President simula pa lang ng 28th Congress, tuloy itong impeachment trial na to sigurado. Hindi na ito bibitin ni Cheese. Ay, hindi na to mabibitin. Wala eh, di ba? Kailangan pa talaga ng skandalo, no? Tingnan niyo mga kababayan, no? Kailangan pa talaga ng skandalo para mapalitan si Cheese. Kailangan pa talaga ng kahihiyan para mapalitan yung si Cheese. Ganun kabulok po yung politika sa Pilipinas, no? Kailangan talaga mapahiya muna bago mapalitan. Kung nga naman, di ba, talaga nakakaya naman po talaga yon. Isipin nyo ha, kayo, institution kayo. Tapos Senate President ninyo, sangkot sa flood control project. Tapos merong Blue Ribbon Committee, hindi iniimbestigahan. Di ba, nakakaya lalo yun. Tignan nyo, di ba, nakakaya yun talaga. Oh, isang institusyon, yung Senado. Tapos, yung Senate President, sangkot sa flood control project. And then, gumawa ng Blue Ribbon Committee, hindi iniimbestigahan yung Senate President. Nakakaya yung Senado doon. Akala nyo lang okay? Akala ng mga leaders, ang galing-galing ng Marcoleta, tanga. Oh. Buti na nga lang, pinalitan na to, no? So, yun. So, yan, tinan natin kung anong gagawin ni Tito Sen dito.
Oh. Pwede to Cheese, di ba? Pamasahe ka kay Hart. Hindi naman pwede yung ikaw lang yung bigay kay Hart, di ba? Pamasahe ka rin minsan kay Hart. Bigay ka ng bigay, kaya ka nahalata di ba? Sa ambush interview, tiniyak ni bagong Senate President Tito Soto na hindi gagalawin ng Senado ang naka-archive na article of impeachment. So, hindi gagalawin. Di ba? Ihintayin na niya ang Senado ang magiging pasya ng Korte Suprema sa apela ng House of Representatives. So may apela pa kasi we are still waiting for the MR ng Supreme Court decision ng Supreme Court sa motion for reconsideration. Walang gagalawin doon until malaman natin kung ano ang sinasabi ng Supreme Court niya. Okay, so ayun po magiging ending nito. No? So, in short mga kababayan, ang laking damage po talaga ng ginawa po ni Cheese. Ayun po ang pinakamalinaw dito. Ang laking damage ng ginawa po ni Cheese talaga. Naging katatawanan, naging katangahan po yung Senado mula nung si Cheese Escudero nga po yung naging Senate President. No, so deserve niya nga po talaga mawala dyan. So, ngayon, damage has been done. Wala rin talaga magagawa si Tito Sen, kundi abangan na lang po or hintayin. Gusto niya man o hindi, kailangan talaga hintayin talaga yung decision ng Supreme Court kasi nga po, may MR Di ba? So yun, malamang tapos na yung MR niyan sa February next year. Lahat ng first na kay Cheese. Oh, lahat na ng first, no? Lahat ng unang kahihiyan sa Senado na kay Cheese. Grabe, no? Worst Senate President in the history of the Philippines. Di ba? Sa tingin niyo, sino, di ba? Mukhang si Cheese talaga, no? The worst Senate President in the history of the Philippines. Si Cheese po yun. Di ba? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Anong masabi nyo nga po dito sa stand ni Tito Soto regarding nga po dito sa impeachment trial nga po ni Sara Duterte. Alam ko, lahat po tayo gusto po natin matuloy na po impeachment trial ni Sara. Pero, alam naman po natin, no, na wala po talaga magagawa si Tito Sen dito kasi damage has been done dahil nga po sa ginawa nga po ni Cheese Escudero. Di ba? But at least, ang point dito, di ba? Wala na si Cheese. No? So yun, sa comment tapos sa baba, binabasa ko pong lahat yan. And syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Yung makalabisan, pa-share na po ng video po na to. And so, next topic tayo. So,